Good day guys! Dito sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bolt. Okay? So, open yung on shape nyo and then create button. Tapos ay document. And then rename our document laboratory number 1. Lab number 1. Okay. Wait lang natin na mag-load yung ating workspace. And then, ang sunod natin gagawin is to make sure na yung ating workspace units ay naka-millimeter. Okay, then check. So, dito sa right tayo gagawa or sa right plane tayo gagawa ng ating sketch 1. So, hide muna natin yung dalawang plane. Okay. Then, click natin si sketch and then click natin si right plane. Tapos gawa tayo ng circle. So, ang ating circle is 5 mm. And then, check natin si sketch 1. Extrude natin si sketch 1, yung ating circle. Extrude natin siya ng 25 mm. Then, check. Sunod ay chamfer natin siya. Chamfer natin yung taas at saka yung baba ng 0.5 mm. And then dito ay hanapin nyo yung helix. Select nyo to, yung ating ginawang cylinder, and then dapat to ay naka-turns. Tapos ang kanyang target revolution is 40. And then check natin. Okay, so ganyan na yung tsura niya. Meron na siyang pattern. And then punta naman tayo sa top plane. And click nyo lang yung top. And then dapat ganito ang itsura niya. So nag-sketch tayo kay top plane. So, dito sa baba, meron dyang pinaka dot or yung pinaka end point ng ating helix. So, gawa tayo ng circle. Yan. So, dapat yung tatlong side ng ating circle is equal. So, punta tayo dito and then click natin sa equal. So, lagyan natin siya ng dimension. Lagyan natin siya ng dimension na 0.8. 0.8. Okay, and then enter. Ayan, ang sunod natin gagawin is check natin yung ating sketch 2. And then, dito, makikita natin yung sweep command. Okay, select lang natin tong triangle. And then, ang ating sweep pati yung helix natin na ginawa. Then, sunod ay click natin si remove. And then, click check. Okay, so meron na tayong thread. Ang sunod natin gagawin ay i-hide muna natin yung ating helix. Hindi na natin siya kailangan. Hide muna natin para hindi din nakakalito. Okay. Ang sunod ay click natin sa left plane and then sketch ulit tayo sa kanya. Yan. Dito sa face ng left plane. Sunod ay gawa tayo ng circle na 4.2 pala, sorry. 4.2. Okay. And then, check natin siya. Then, extrude natin tong center na to at saka yung ating 4.2 na circle. So, dapat ay solid yung kanyang lalabas dito. Kasi kapag hindi nyo na pindot yung gitna, maaring hollow yung lumabas dito. So, okay. Ayaw naman natin ng So, ito ay extrude lang natin ng 1 mm. Ayan. So, ganito dapat ang magiging itsura niyan. Sunod ay gagawa tayo ulit ng sketch. Click ulit natin to. And then dito, inscribe polygon. Click natin yan. Dapat ay naka-center. Click natin, i-drag natin, tapos ay dapat ay 6 sides. So, naka 6 sides naman. Click lang natin. And then, lagyan natin siya ng dimension. Ang dimension nitong ating circle ay 7 mm. Okay, and then click natin yung check. Sunod natin gagawin na i-extrude natin yung ating ginawang circle or yung ating sketch number 4. Yan. So, make sure, yan, ito yung sinasabi ko kanina, make sure na naka-select yung gitna. Yan, para solid. Sunod ay extrude natin siya ng 3.5 mm and then click check. Ayan. So, meron na tayong pinaka-head ng ating bolt.
So, ang sunod natin gagawin ay sketch ulit tayo sa taas ng ating hexagon. Click natin sa circle, dapat nasa center ulit. Then, gawa tayo dyan ng circle, 7 ulit, 7 mm. Then, click check. Or, wait, gawa pala ulit tayo na isa pang circle pa. Yan. Isa pang circle na siguro 10 mm. Okay. And then, click check. Okay. So, ang sunod natin gagawin ni extrude natin. Select natin to. Ito. Yung 6 na sides. Tapos ay remove. Tapos ay draft natin siya. Draft. Yan. Click natin yung draft ng 60 degrees. Direction. Ayun. Then, click natin sa check. Ayan. So, ito na yung ating bolt. Ito na yung pinaka-finished product natin. Ayan. Okay. Oops. May nakalimutan pala ako. So, ito, para maganda siyang tingnan, extrude na natin siya. Tanggalin natin siya. Remove. Ayan. Para maging ganun na itsura niya. Ayan. Okay. Gets baklas. Tapos ito din, pwede natin tong edit natin tong extrude number 5. Tapos select na din natin to. Ayan. Gawin na natin siyang end position. Isa pa. Ayan, okay. And then check. Ayan. Then dalawang gilid ay okay na. Ayan. So, kung gusto natin siyang palitan ng kulay, select lang natin lahat. Tapos ay add appearance to 28 faces. So, let's say kulay orange. Or kung gusto natin kulay violet, let's say violet. Yan. So, meron tayong bolt. Tapos, kung gusto nyo palagyan dito na let's say jumper natin to. Yan. Yan. So, click ulit natin. Click natin, add appearance to face, tapos kulay violet ulit. Yan. Okay, so ito na, meron tayong bulb. So, kaya nyo na bang gumawa na inyong laboratory number 1? So, sana naman ay kaya na. So, madami pa tayong gagawin na laboratory activity at ito yung unang task na papagawa ko sa inyo. So, good luck guys. Sana ay magawa nyo at sana ay natuto kayo na gumamit ng Onshape sa ating laboratory number 1.